Pinagtibay ng National Youth Commission at ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang isang kasunduan kaugnay ng pagpapatupad ng Southeast Asian and Japanese Youth Program o SEAP. Ang naturang programa ay kaugnay din ng ipatutupad na ASEAN integration sa 2015. Muli ang ulat mula kay Ria Fernandez. Nilagdaan ng National Youth Commission kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ang isang Memorandum of Agreement tungkol sa 5 taong implementasyon ng Southeast Asian and Japanese Youth Program o SEAP. Ito'y mula taong 2015 hanggang 2020. Sa MOA signing na ginanap sa PIA Auditorium sa Quezon City nitong Miyerkules, sinabi ni NYC Chairperson Gio Tingson ang kahalagahan ng partisipasyon ng Pilipinas sa SEAP, kaugnay ng nalalapit na ASEAN economic integration sa 2015. Normally, when you consider the ASEAN, meron kang tatlong big neighbors dyan. The ASEAN community considers always China, Korea, and Japan as its big partners. And for years now, the celebration of friendship and the creation of a community is within these groups are very crucial to us. Magsisimula na ngayong Nobyembre ang 40 araw na paglalayag ng ika-41 SEAP. Ang bawat rehiyon ng bansa ay may isang babae at isang lalaking representante na magpapakita ng natatanging kultura at tradisyon ng kanilang rehiyon. Ito ay isang ambassadorship or sharing of cultural experiences ng bawat bansa sa ASEAN kasama ng Japan. Isa rin siyang pamamaraan na mabahagi yung kultura ng bawat tao sa rehiyon. Samantala, isang Philippine Information Agency sa mga ahensyang katulong ng NYC sa pagpapatupad ng SEAP. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.